Ito po pala yung fall guide sa pagtanim natin ng cuttings ng rubber tree. Shiberiana rubber tree. Una po, naglagay tayo ng instant coffee protection sa virus para hindi mabulok yung pinakasanga. And then naglagay din po tayo ng aloe vera, pampaugat. Tapos tinali po natin yung dahon niya, tiniklop. And then sinakluban ng plastic. Pagdating po ng 19 days, tanggalin natin yung plastic, pasisingawin, pero ilagay pa rin po natin ito sa malilim na lugar hanggang 30 days. Sa mga nagtatanong kung didiligan pa raw po ba ito, opo, didiligan pa rin, pero tsaka na po kayo magdilig kapag dry na po yung pinaka-top soil nitong ating lupa. Pero ako hanggang 19 days hindi ko pa diniligan kasi basang-basa pa po yung lupa nito. Pagdating po ng 40 days, i-check naman po natin kung nagkakaroon na ba siya ng ugat. Dahan-dahan lang po natin alisin yung lupa para kung may ugat man ito, hindi mapuputol kasi nga po katatanim lang natin. So kailangan natin siyang ingatan at dahan-dahan para hindi ma-damage ang mga ugat nito. Sa totoo lang po, ayaw ko po sanang tanggalin ito. Kaya lang gusto ko pong makita ninyo kung legit ba talaga yung pagkatanim natin na nabubuhay. Sa hindi inaasahan, bigla pong nahulog yung rubber tree. So, tinignan ko po kaagad ang mga ugat nito, baka naputol. So, hindi naman pala. Isang kumpol at mga healthy po ang mga ugat nitong rubber tree. Sa bandang dulo po ng cutting siya tumubo. So kung nakikita nyo po, napaka-healthy ng halaman. Hindi man lang siya nalanta simula ng pagtanim natin. Ang sikreto po pala kung bakit hindi ito nalanta or nanilaw ang mga dahon dahil binalot po natin siya ng plastic. Ang tawag po doon ay ICU method. Ibalik na po natin ito sa kanyang pinagtaniman dito sa paso. Ingatan lang po natin na huwag masira ang kanyang mga ugat or maputol. Ang rubber tree pala kapag meron na siyang mga ugat, pwede na po natin ito itanim sa paso at sigurado po ako na mabubuhay siya dahil maraming beses ko na po ito ginagawa. Pagkatanim po pala natin ito guys, ilagay po muna natin siya sa malilim na lugar, wag po sa mainit. Dito ko pala nilagay lahat ng mga rubber tree ko sa balkoni dahil ang rubber tree pala is isa din po sa pinakamaswerteng halaman, tinatawag po siyang lucky plant. Kadalasan po natin ito nakikita sa mga malalaking bahay nilalagay sa loob. Kapag sa loob po ng bahay nakalagay, dapat po sa may bandang bintana, yung tipong nasisinagan pa rin siya ng liwanag. At napakaganda rin po tignan ito kung ito'y ating i-display sa loob ng bahay. At marami din po itong benepisyo sa ating kalusugan dahil nililinis niya po ang maruming hangin. Kapag sa loob ng bahay po pala natin ito inilagay, dapat po alalay tayo sa pagdilig. Antayin niyo po matuyo yung pinaka-top soil nito bago po kayo magdilig. Pag lagi po palang basa at nakalagay ito sa loob, maaari pong maninilaw ang kanyang mga dahon at sanhi ng kanyang pagkamatay. Napansin ko pala guys, napakadaldal ko at ang dami ko pong sinabi sa inyo. Nagtanim lang naman ako ng rubber tree pero ang dami ko nang na-share at naibahagi sa inyo. Sinasabi ko lang po kung paano magtanim at paano alagaan ang rubber tree para may idea din po kayo. Inilagay ko na po pala dito sa balkoni at dito na po ata siya habang buhay. Ano po ang masasabi ninyo guys? Pwede po pala kayo magbahagi ng picture dito sa ating comment section para makita ko rin po ang inyong mga rubber tree at iba't ibang mga halaman. So yun lang po. Maraming salamat.